Oh, wala oh. It's okay. Hindi siya sanay. Hindi niya alam kung ano nangyayari. So, most anxiety sa dogs, no, fear, aggression ay natitrigger dahil hindi nila alam kung anong nangyayari. So, eto si Sol. Nakita niyo yung behavior niya. Hindi niya kasi alam kung anong nangyayari. Hindi siya familiar pa doon sa pinaglagyan natin sa kanya. Kaya, wawala siya. And it could trigger fear, anxiety, or fear, aggression. Pwedeng maging aggressive ang isang aso kapag nilagay siya sa isang situation na hindi siya sanay. So apparently, ang gagawin pa muna natin dito, sasanayin muna natin si Sol sa kanyang tie-out chain. And para makatakbo-takbo siya dito, ang gusto ko kasi matreat, ang ingay ni Pepper. Ang gusto ko kasi matreat ay yung kuba niya sa likod. Kasi kapag nasa cage palagi, nakahiga lang siya palagi doon. Umuupo, tumatayo saglit, tapos hihiga ulit doon. Tapos, doon pa niya pinipwesto yung likuran niya doon sa gilid ng cage. Kaya nakukuba tuloy siya lalo. Ayan. Very good, Sol. So eventually, masasanay din si Sol dito. Malalaman naman niya na yung tie-out chain will provide him freedom, relative freedom. Dito dati naka-tie out yung alabay natin na si Rigor. Mga nagtatanong nga pala kay Rigor pa rin. He died last year because of blood parasitism. Kasi doon po sa Manalo Resort Hotel, nagkaroon ng mga stray dogs doon last year, no? Kaya pinatali ko doon sa mga owners na malapit sa amin, yung mga dogs nila. Yung mga stray dogs, meron namang may-ari. Kaso, umiikot sila sa buong paligid, nagkalat ng mga garapata. Ang daming garapata gumagapang doon sa CR namin. Last year yan, ha. So, si Atlas, yung ating Australian cattle dog, at saka si Rigor, yung ating Alabay Caucasian Shepherd, parehong namatay dahil sa blood parasitism galing doon sa mga garapata na yon. Okay, so wala na si Rigor. Gumaling din yung si Rigor, no? Rinescue din natin si Rigor from previous owner, butot balat halos. Tapos ano rin, may bilateral hip dysplasia pa. Mas malaking aso yun si Rigor. So that's precisely also what we're doing dito kay Sol. SDN ang kinakain niya ngayon para gumanda yung katawan niya. SDN 42 original. And gumaganda na rin siya, di ba? This is his third week na, 15 days, day 15 na today, April 10, 2025. And hindi na siya mukhang kawawa. Well, mukhang butot balat pa rin naman. Payat pa rin ang tingin niya, pero hindi kagaya ng una. Kung makita nyo talaga ng una, kawawa talaga. Pero ito, gumaganda na po yan sa lagay niyan. 2 weeks pa lang yan. I could safely estimate, quiet, Pepper. I could safely estimate na he gained about maybe 3 kilograms simula ng pagdating niya dito. 3 to 5 kilograms siguro. Kumapal na eh. Oh, pati yung puwet niya oh. Uy, sexy na ang puwet ni Sol, hindi na bukol-bukol na puro buto. Oh, may laman na, hindi na siya puro buto. Sexy na ni Sol, sexy. Ha? Pwede na. Hindi na buto ng zombie. Hindi na puwet ng zombie. Mukha kasing puwet ng zombie to nung uli. Ayos! Ha? Pogi-pogi ka na. May mga nagtatanong na ng stud sa'yo. Gusto magpa-stud. Ha? Marunong ka ba nun? Alam mo ba yung stud? What? Alam mo ba yung stud, Sol? Ha? Alam mo ba yun? Oo, may dadalhin sa atin na babae. Cani Corso man or i-cross ka sa ibang breed, pwede naman sa akin yon. Tapos gagawa kayo ng mga puppies, alam mo yun? Oo, gagawin mo yun. Pero wag mo muna ilagay sa isip yun. Mag-aral ka muna mabuti ngayon. Kain ka muna ng SDN. Come here, Sol, di ka na. Lakad na tayo. Sol, come on. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't nag-estatwa ka na dyan? Sol, come here. Come here, Sol! Come here, Sol! Naging statwa na si Sol doon. Hoy! Sol! Sol!
At least hindi siya nagpapakita ng aggression, no? Kanina parang wina-warningan lang niya ako, nilapit lang niya yung mukha niya sa kamay ko nung kinukuha ko siya dahil natanggal nga yung collar. Pero hindi naman ako natakot na nakita ko na ano lang, na nilapit lang niya yung mukha niya, hindi naman siya kakagat na. Yan naman ang nagustuhan ko dito sa ginawa nating program. Medyo mas matagal siya, 2 weeks bago ko na nagawa yung ganito kay Sol. 2 weeks muna, hindi natin pinagmadali. Pero dahil dinaan natin sa natural natural building ng trust, no, hindi tayo nagmadali doon sa pagkuha ng loob ng aso, ay kampante ako sa kanya na gawin ng kahit ano ngayon dahil merong mutual trust and respect sa aming dalawa. And that kind of thing requires time to build. Diba? Kasi iba gusto nila na sinasabi nila kayang-kaya daw yan ng ibang trainer ng mga aso or animal behaviorist na isang hawakan lang dun sa aso ay mawawala na yung aggression. Maganda lang panoorin po yun. Pero yung totoong trust and respect sa aso, hindi po ganun kabilis na kukuha yun. Pwede mong intimidate yung aso, matatakot yung aso sa'yo, makuha mo kagad yung niya, yung behavior niya at one episode, pero hindi yun, hindi permanent yun, and hindi basta-basta ganun po yun. So Manalo Canine, yung aking company, has been training dogs since 2007 professionally. Doon lang kami nang hingi ng bayad, pero noong mga 1990s pa lang po ay nagte-train na kami ng mga dogs sa UP Los Baños. Ako yung mga dogs ko lang. And when I was a kid, no, nagte-train na rin ako ng mga dogs ko. So hindi naman bago kami sa dog training. Kaya yung mga simple techniques na para maganda lang siya sa TV show or whatever, na kukunin mo yung aggressive dog with tali, tapos intimidate mo yung aso, kunin mo yung energy niya, tapos okay na. Well, maganda lang po panoorin yon, pero it doesn't make sense, no, in any metric na talagang hindi kagaya dito kay Sol. Nakuha ko na yung loob niya and trust niya. It took 2 weeks. It could take 1 episode nga lang, pero mas maganda na po yung hinog sa puno at hindi hinog sa pilit. Ano, Sol? Kaya ito, no, hindi natin pinagmamadali. Kahit yung ganyan, familiarization, no? Pa-familiarize ulit natin siya dito sa bagong equipment natin, yung tie-out chain. So, naninibago na naman siya. Okay lang yan. Alright, subaybayan nyo po. Follow our videos. Please follow and share our channels para masubaybayan nyo pa kung ano mangyayari dito kay Sol. He's a 10-month-old Cane Corso or Italian Mastiff. Gagawin nating family pet ito. Gagawin natin na family protector ito dito sa aking bahay. Kasama ni Logan. Si Logan nakakulong. Kagabi actually, hindi ko lang na video pero pinaglaro-laro ko na sila. Hindi pa rin gusto ni Logan kalaro si Sol, pero tinotolerate na niya ngayon after nung pagsigaw ko sa kanya last time. Yun lang muna guys, ang haba na ng video ko ulit. Mahirap pag-edit. Ganda na ni Sol, oh. Ano, Sol? Ano nga nangyari sa iyo? No, ngayon para na siyang pitbull na lean. Hindi kagaya ng una dito. Pagdating niya, mukha siyang zombie. Zombie dog. Ngayon, mukha na siyang pitbull na ginagamit sa fighting. Of course, we do not advocate dog fights, no? Bad yun. Animal cruelty yun. At saka, hindi yun matalinong gawain. So, ang maganda naman sa mga pitbull, mga performance type, talaga namang very athletic yung mga dogs na ginagamit nila doon. Very strong dogs. Mahal nila yung mga family nila, pero of course, no, sobrang taas ng prey drive, nakakatakot din. Okay, anyway, yan po si Sol. Parang mukhang lumiliit siya, no, kasi nagkakalaman siya. Pero he's a tall dog. I think mga 27 inches ang tangkad niya.
I estimate his weight ngayon nasa mga 35 to 40 kilograms. Although hindi ko pa siya nabubuhat talaga para matimbang. Yun lang guys, yun lang muna. Mamaya ulit, bibigyan ko ulit ng gamot itong si Sol para gumaling yung kanyang intestinal issues sa pagtatae at may konting dugo pa.